Okay, good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon ito, yung nabalita na na nangyaring pagsabog po ng computer. Kaya raw ho nagkaroon ng sunog doon sa 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 DPWH dito sa EDSA o BRS. Yan. Alam niyo, nung una, nung magkasunog doon, mga tanghali yun lunchtime nung magkasunog. 20 minutes lang itinagal nung sunog na yun, o 30 minutes sabihin natin, then na-fire out na. And then, ito yung una nilang sinabi. Sumabog ang computer. Anak ng baka. Alam niyo na marami sa inyo rito. Year 2005 pa lamang ako at si Go Philippines, nag-aral kami ng computer maintenance at ako nagre-repair na ako ng computers, nag-assemble na ako ng computers since then. Pinambuhay ko yan sa pamilya ko. Nag-home service ako. Never pa po akong nakakita ng computer na kaboom. Kapag ang computer po ay nagkaroon ng problema, ang mangyayari lamang po dyan, uusok lang yan. Tapos mamatay na yan. May security features po ang mga computers. May mga built-in fuse ang mga yan, yung motherboard niyan. Nasunog yung wire, hindi hanggang wire lang yan ng ganun lang, kukulubot lang yan. So wala na. Putol na yung kuryente ron. Diba? Pero sabihin mo na, putragis sumabog. Tapos ito ngayon ang nakakatawa rito, ha? Ito rin, isang may-ari ng computer, ng computer shop. Sabi nga niya, walang sumasabog na computer. Itong gobyernong ito, gusto tayong gawing tanga Hindi naman itong gobyernong ito, kundi yung mga tao sa gobyernong ito, diyan sa DPWH. Diba? Sana po si Secretary, huwag ho kayo sir magpapadala sa sistema ng mga taga DPWH na inyong pinamumunuan ngayon na batbat ng korupsyon. Kulang na nga lang pati yung pusa dyan, pag hinalaang korap din Diba? Lang yung buhay to. Ito pa. Sabi tuloy ng isa, seriously? DPWH didn't even have the sprinklers or fire extinguishers. Meanwhile, kami, kailangan bumili taon-taon para lang ma-renew ang business permit. Grabe, the government really is a joke, Diyos ko. You see, di ba? Gobyerno, kabuuan ang napapahiya rito. Nakakatawa naman talaga Di ba? Sabi niya, it won't cause a fire. Na-cause ng computer o CPU, DPWH kayo. Wala kayong fire protection. Ako na magmumura. Tangina nyo. Ito nga, walang sprinkler Hindi, palagay ko naman po may sprinkler. At dahil yan po ay DPWH, tsaka wala pang isang taon yung gusali na yan, Ganyan lang kasi mga gusali dyan, ganyan lang kababayan dati. Yung biyanan ko, taga Bureau of Fisheries, magkakasama yan sila sa compound na yan. Kaya alam, ay nako, nakakapasok ako dyan Yung tita ni Mrs. taga DPWH din. Yung asawa noon, engineer dyan, taga Narvacan. Ay nako. Look at that. Diba? Tingin ko meron ng sprinkler. Kaya lang po, dahil po uso korupsyon, baka po yung sprinkler, hanggang design, dekorasyon lang na may sprinkler. Dapat, maraming tagal ng usok niyan. Diba? Yun nga lang sa mga pagdi-demo, kapiraso lang na usok natitrigger na yan, bumuga ng tubig. Yan halos kalahating oras naglikablab. Diba? Kahit sabihin pa nilang walang file ang nasunog, mahirap po paniwalaan yun. Parang lang din yan Kayo, pugad kayo ng mga engineers. Definitely, nasa utak ninyo yung design. Pagka nagkaroon ng sunog, paano ito
papaano ito mapapatigil ka agad-agad as in na hindi po kumbaga isolated agad kung alin lang yung nasunog, yun na lang yung masira, 'di ba? Pero hindi matutupok. O meron kayong sprinkler. O ano to? Ba't nasunog? Hmm. 'Di ba? Ang bilis ng apoy eh. So ibig sabihin hindi gumana ang sprinkler. Hmm. 'Di ba? O ano yung mga dokumento na yan? Isang silid ito ah. Puro dokumento yan ah. Oh, ano to? Kasi kung testing area lang ito, testing area daw to eh. Di ba? Ba't naman ang daming tambak na dokumento? Mhm. Di ba? Hirap paniwalaan. O ngayon, ang paliwanag nga, sabi rito, nakatanggap daw sila ng tawag na mayroong nogsog na gaganap, then pinuntahan nila, and then fire alarm was raised on about 12:50. Yan, naging second alarm on 12:51. Bilis Hmm. We're seeing. And then, three-story building, siren DPWH compound. Ito nga yung DPWH BRS. Concrete wall and floor, GI trusses, galvanized GI roofing, is built concrete, blah, blah, blah. Diba? On the witness was identified Renato Salibo, 36 years old. May narinig ako na parang pumutok na kuryente. Yan. And upon checking, he saw a small flame emanating from the cubicle of Miss Isabella May Bitnog, E. Cervantes, blah, blah, blah. Talagang nilagay ninyo yung buong pangalan, mga loko-loko kayo. Oh. Designated at Engineer 2. May phone number pa. Diba? Bakit ninyo unang sinabi na sumabog ang computer? Oh. Tapos ngayon, eto na. Oh. Ang sinasabi po nila talaga rito is short circuit daw po. Pero ganun pa man, sprinkler wala kayo. 'Di ba? Imposibleng lalaganap ng ganyang kalaki yung sunog. Tapos, tumataginting na pagkakakitaan na naman ito para sa replacement, 10,800,000 agad ang halaga ng mga nasunog. Ayos talaga tong mga to Alam niyo kung bakit po ito alarming para sa akin? What makes it alarming? Kasi may kapareho na po itong sitwasyon na nangyari po nung araw. Ito, nangyari ho kasi ito, panahon, ano yan? Bakit nga ba isinisisi ang pagsabog kuno ng computer sa DPWH sa kabuuan ng gobyerno? Instead, yung employees ang naroon sa DPWH. Ano ba yan? Ganun po talaga yung public perception. Yan po talaga yung magiging impact. Ako nga sabi ko rin, shit, ano to? Amoy dokumento na. Una ko nga nakita sa FB, dito ko magla-live stream sana ako noon. I was actually about, sabihin natin 5 minutes nung start ako. Nag-ready na ako sa computer. Nakita ko ngayon sa notif ko yun, DPW, isang taga malapit doon na kakilala ko. Nakita ko, sabi niya, uy, amoy sunog na dokumento. Di clinic ko kaagad, dokumento Then I saw the picture. Sabi ko, alam ko yun DPWH BRS. O di, walang 5 minutes, nakarating agad ako Ang lapit-lapit ko lang dyan. Minotor ko lang. Pagdating ko doon, ayun, mapanood niyo yung video. In-upload ko yung video No. Mabilis nga natupok yung napatay yung apoy. Wala nga kalahating oras yan Pero kita mo naman, nogso yung loob. Ay, nako. Walang sprinkler or fire extinguisher man lang. Ano bang ginawa ng ibang empleyado o guard man lang tapos ordinary days pa nangyari. Di nagtakbuhan, nagpanik-panikan kasi ang uso po ay earthquake drill. Hindi po uso ngayon ang fire drill. Kayo naman. Kanyang uso-uso lang yan.
Dahil ganito, balikan natin to sinasabi ko. Kung naaalala ninyo yung dating presidente ng Pilipinas, si Fidel Valdez Ramos, mayroon pong controversy doon na nangyari sa dalawang ahensya niya. Okay? Hindi ko lang maalala kung ito ba ay tourism o kaya DTI. Hindi ko maalala kung alin dun sa dalawa eh. Pero may controversy rin po na nangyari. Alam niyo ho ba, nung saksagan ng pag-iimbestiga sa ahensya na yan, biglang nagkasunog. Alin doon sa kanilang dalawa? 90s yun, panahon ng FBR. Nagkasunog. Ngayon, yung naka-assign doon na tao ay dating congressman mula po sa Camarines Sur. So, nung nasunog yun, di wala na siyang opisina. No. Ngayon, may mga importanting mga records din na iniingatan po, naka-store doon sa PhilPost. Doon sa post office sa Loton. Yan. Alam niyo ba nangyari nung naka-assign na siya doon? Naku, yung mga dokumentong kailangan sa isang investigasyon, nasunog po yung Loton post office. Yung malaking building na nasunog dati doon. Nasunog yun. Sabi ko ako, hindi kaya itong taong ito ang manununog? Lahat ng pinuntahan nasusunog. Ano nangyari roon? Sabi ng mga wala na po tayong ebidensya. Nasunog na po. Kasi pati nadamay din doon sa sunog na yon yung ibang mga yung mga dokumentong iniingatan sa kanila na may kinalaman dito sa iniimbestigahang anomalya. Patay. Kaya yan agad ang unang pumasok sa isipan ko. Makita ko na may sunog sa DPWH. Nagsusunog na kayo? Kahit sabihin natin testing area yan or research area yan eh. Bakit? Hindi ba pwedeng mag-imbak ng mga dokumento dyan? Di ba? At saka isa pa, pangit ito. The optics is really bad kasi iisipin talaga ng taong bayan, naglilinisan na. At saka sabi nga, tsaka may akusasyon si Bryce Hernandez dito May sinasabi si Bryce Hernandez diyan sa nasunog na yan. Saan na yan? Ay, wala. Teka. Maalala ko lang, sinasabi ni Bryce Hernandez diyan, pasok Bryce. Ayan. Sabi ni Bryce, inilahad sa Justice Committee hearing ang testimonya ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez nagsabing tumatanggap umano ng 1% kickback ang nasunog na tanggapan ng DPWH sa Quezon City. Nilinaw naman ng DPWH na wala namang dokumentong may kaugnayan sa mga investigasyon ng maanumalyang flood control ang nadamay sa sunog. Kaya po nagkasunugan dahil po baka may evidence ng 1%. Ano ho sa tingin ninyo? Diba? Ano ho sa tingin nyo? Kaya sabi ko, 2 araw ko actually pinag-isipan ito eh. Ako, may magagalit na naman sa akin ito. Sasabihin, sinisira ko ang imahe ng administrasyon. Nagsalita na yung secretary, pinaliwanag na. Yung sanhi ng sunog. Yung bakit nagkasunog? Yung iniisip ng taong bayan, bakit wala man lamang kayong mga pamatay sunog dyan sa loob ng opisina? Pugad pa naman yan ng mga engineer. Tapos saklit lang nasunugan kayo. Anong nangyari sa sprinkler? Hindi pa ba uso sa inyo ang fire extinguisher? Wala ba kayong regular fire drill? O baka puro earthquake drill lang kayo? No? O mukhang totoo kailangang mabura ang ebidensya ng 1%. Ay, nako, whatever. Talaga naman. Ay, nako. Okay, ewan ko. Sabi nila, computer Diba? Computer daw
Kasi kung UPS, pwedeng sumabog yan. Kasi merong battery storage yan eh. O, na kapag na-compromise yun, natusok, o overheat, kung ano nangyari doon, eh parang sa cellphone, yung battery, di ba, nagkakos ng sunog. Eh hindi computer daw eh. Kaya nga itinama nila, binago na nila, electrical wiring, faulty electrical wiring, lintik na